Yan po ang sakit kasi ng mga tao. Alam niyo, may sinulat po akong libro, yung Laugh with God Today. Sabi ko dun sa libro, ang mga tao reklamador, di ba? Naisip niyo ba kung gaano tayo kaswerte? Yung naging tao ka lang, maswerte ka na. Pwede ba umarap kayo sa katabi niyo ngayon? Tingnan nyo, ba't kayo natawa? Parang hindi tao, di ba? Parang lokohan lang. Bayaan nyo na. Huwag nyo nang pakialaman. Kayo rin naman, hindi kayo mukhang tao, no? Pero di ba naisip nyo ba yon? Salamat sa Diyos, naging tao ako. Ang hirap po maging ipis. Nakakita na ho ba kayo ng ipis? Tingnan nyo ang buhay ng ipis. Walang ginawa kundi tumakbo, iwasan ng tsinelas, sapatos, paa. Minsan nasa tuktok na, bubugahan pa ng baygon, kaya nangingisa yung mga ipis. Sabi, bakit? Pero ikaw, naging tao ka. Pag ang ulam isda, nagrereklamo ka, isda na naman. Hello, naramdaman mo ba ang naramdaman ng isda nung pinrito siya? Magpalit kaya kayo. Ikaw kayang iprito at sabihin ng isda, tao na naman, ma-offend ka. Pero naging tao ka. Learn to be grateful. If there's gratefulness and you find everything in your life as opportunity to be grateful, you will be together. Don't forget that. Gratefulness as the language of the heart. And secondly, and most importantly, do not forget that the love that you should share to one another is the very same love God has given to His people. Di ba ho, yung human love, hindi perfect eh. Minsan gusto natin yung tao pag may nakita tayong kakaiba. Gusto ko tong babaeng to, kakaiba siya. Ang mata niya nasa gitna, hindi babae yan, pinya yan, ano? So sabi, brother, compatible kami. Vegetarian siya, Noranian ako. Wow, compatible na compatible. Yung iba, dinadaan ng compatibility sa zodiac sign. Parang sabi ng babae do sa lalaki, oy, ano zodiac sign mo? Para ma-compare natin. Yung lalaki may pagkatanga. Hindi alam kung ano yung zodiac sign. Para hindi mapahiya, sabi niya, ikaw muna. Sabi ng babae, ako ang zodiac sign ko, Cancer. Sabi ng lalaki, yun ba? Ako, goiter. No? Akala niya sakit, no? Hindi nyo kailangan magkaroon ng parehong zodiac sign. Hindi nyo kailangan magkapareho ng pagkain para manatiling nagmamahalan. Ang tao pag nagmahal, laging may kondisyon eh. Mahal kita kasi maganda ka, mabango ka. Alam nyo, Louie, Bernadette, ito hindi naman to bastos, total mag-asawa na rin kayo mamaya. Darating ang panahon. Lahat ng bagay magre-retire kayo pag tumanda kayo. Pag nakita nyo na yung kilikili nyo, na parang tenga na ng mga lola nyo, naku, matanda na kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga mag-asawang kasal, hanggat kaya nyong magsiping kayo. Bakit? Dahil pag tungtong nyo ng 80, Facebook na lang yang friends. Hindi nyo na kaya, baka ano na lang, align, okay na yon, solve ka na. Kasi wala na pagod ka na, matanda ka na. Kaya nga naalala ko isang kwento ng mag-asawa, alam nyo, ang lalaki, ang madaling mamatay sa totoo lang, ang lalaki. Ang mga babae, mahaba ang buhay. Nung minsan daw, may mag-asawa, 95 years old, sabi nung matandang babae, alam nyo, ang mga lalaki, pag matanda na, ang naigagalaw na lang natin, ulo natin Tumatanggi ka na sa lahat, umiiling ka na. May mag-asawa daw, sabi ng babae, ang tagal na naming mag-asawa, 95 years old na kami. Namimiss ko na yung siping at labing-labing namin. Imagine niyo 95 years old, naghahanap pa ng labing-labing. Baka pag nakakita ka na naglalabing na 95 years old, para ka nanood ng The Grudge 9. Ganun ka-high-tech yun, ano? Talagang mahihimatay ka pag nakita mo. At sabi niya, alam ko na, aakitin ko ang mister ko, sabi ng matanda. Bukas magsusuot ako ng 90s. Imagine niyo 95 years old, naka-90s. Para ka nakakita ng naka-90s, na ampalayang naka-90s, 95, no? At pakiwang-gewang sasabi lang ng mister niya. Tumatanggi, ayaw. At sabi niya, alam ko na bukas mag-underwear na lang ako. At nag-underwear ang matanda. Nakapantit bra na lang at pagewang-gewang sarap ng mister niya. Sabi ng mister niya, ayaw pa rin. Sabi niya, alam ko na bukas, hubot-hubad. At naghubot-hubad ang matanda. Nagulat sa pinansin siya at sabi, Luningning, halika nga rito. Bakit lukot-lukot ang damit mo? No? Akala nakadamit siya. Balat na ho yun. No? Darating ang panahon, kukulubot siyang mga makikinis na mukha niyong yan. Pero sana, doon niyo mas patunayang mahal niyo ang isa't isa. Why? Because human love always begins as an emotion. But remember God's love. God's love is never born of emotion. But God's love comes out of decision. Today, you are making that decision. Sana ang pag-ibig nyo hindi na lang emosyon.
Darating ang panahon, yung sweetness mawawala yan. Ang papasok na yung desisyon. I hope, darating ang panahon, hopefully, pari na ako noon at may edad na rin ako, naka-wheelchair na ako siguro noon, makita ko kayong dalawang tumatawid sa kalsada na magkahawak ng kamay. Nakaka-touch kasi makakita ng dalawang uugod-ugod. Nahawak niya nung lalaki yung babae sa kanang kamay at sa kaliwa naman yung babae. At tumatawid sila. Pag nakatawid na yung lalaki, iniiwan na yung babae sa gitna. No? Pinapasagasaan na. At sana makita ko rin kayo, gaya nung nakita ko sa McDonald's na mag-asawa, bumili ng isang hamburger. At hinati yung hamburger. Ang unang kumain ng hamburger yung babae. Sabi ko, nakakaawa, mukhang walang pera. Bibilang ko na sana, laking gulat ko, kaya pala hindi ko makain yung lalaki. Inaantay niya yung pustiso na hiniram nung asawa niyang babae. Darating ang panganahon, even your dentures you will share. But I hope you will not care. Because in married life, what's important is that you're together. Siguro hindi kami karapat dapat magsalita tungkol sa pag-aasawa dahil kami walang asawa. Pero bakit kami nagkakaroon ng karapatang magsalita sa inyo tungkol sa pag-aasawa? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang simbahan. Sana, Louie, Bernadette, kung paanong minahal ni Kristo ang kanyang simbahan, ganon din ang pagmamahal na ibibigay niyo sa isa't isa. Ano yung I love you? Ganito. Hindi na I love you because of, but I love you in spite of. Sana, Bernadette, masabi mo kay Louie, pag nag-95 na kayo, Louie, mahal kita kahit wala ka ng asim. At sana sabihin din ni Louie kay Bernadette, Bernadette, mahal kita kahit wala ka ng ipin at makita namin kayong magkasama. At yan, pag nagawa nyo, you are not only doing good for your family, but for the church and for the whole Filipino nation. May isang pamilya lang na matatag, kaya niyang baguhin ang buong mundo. And that is our prayer for each one of you. Narinig niyo yung readings kanina about love. I hope you may learn to live with that. Love is patient, love is kind. Malalaman niyo, pagka nagmahal ka na, palitan niyo yung pangalan niyo nung love. Subukan ko Michael is patient. Hindi ko natutunan, baka magsuka ako Kasi alam kong hindi ko pa yun na kayang gawin. But I hope, in your married life, you may learn to live with that. Because the love that you will share will be God's manifestation of His love. We pray for you. May God bless you. May God keep you. May He make you prosperous in every endeavors that you will have. And may you have children who are God-fearing, intelligent, and successful. With all our hearts, the people of God, with our presiding priest, we wish to ask for God's blessings for you. May the Lord look upon this love of yours. And lastly, the first and the only thing that you should ask God is this, that you may never forget your love and His love. God bless you.